Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Riza, at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento mula sa aking buhay na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbukas ng mga alaala at nagbigay ng mga aral na hindi ko kailanman inisip na matutunan. 5 taon na kaming kasal ng asawa ko. Tahimik makulay ang mga araw pero puno ng mga hindi nasasabing salita. Hindi ko rin matukoy kung kailan nagsimula ang lalamig na unti-unting dumapo sa aming relasyon. Sa una, akala ko normal lang. Natulad ng karamihan sa mag-asawa, dumaan lang kami sa mga pagsubok at babangon din. Pero habang tumatagal, napansin kong naging routine na lang ang bawat araw namin. Si Jason, ang asawa ko, ay tahimik at masyadong abala sa trabaho. Hindi ko na siya makausap ng matagal na parang dati. Laging may pasok. Laging may hahanapin na ibang bagay. Madalas ako lang mag-isa sa bahay. Tanging ang tunog ng makina ng washing machine. At ang malalim na katahimikan ng kasabay ko sa araw-araw. Sana'y natuto na akong tanggapin. Pero hindi ko rin maiwasang magtaka kung may mali ba sa akin. Kung bakit sa kabila ng lahat ng effort ko, tila ako na lang ang nagpapakahirap at naghihintay ng atensyon. Hindi na ako hinahawakan, hindi na ako siniseryoso. Para bang ako'y naging isang multo sa kanyang mundo at ako mismo ang nagiging dahilan ng aming paglayo. Hanggang dumating si Randy, ang pamangkin ng asawa ko. 22 taong gulang, matipuno, at may tindig na parang may hatid na tukso sa bawat kilos niya. Sa unang araw pa lang ng pagkikita namin, pakiramdam ko may kakaibang aura siya. Laging tahimik, pero parang ang bawat titig niya ay may mga salitang hindi kayang iparating ng bibig. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nang tumagal, nararamdaman kung may mga bagay na hindi na kayang itago. Sa unang mga araw iniwasan ko siya. Sobrang hiya, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga tingin niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mapansin ang mga galak sa kanyang mata tuwing magkakasalubong kami. Bawat ngiti niya, kahit mabangis, ay may isang kahulugan, tinutukso. Ba ako? O may lihim siyang iniingatan? Hindi ko alam. Minsan, nararamdaman ko na tila may mga pagkakataon na sadyang nagtatagpo kami sa mga hindi inaasahang oras. Tuwing magkasama kami sa bahay, hindi ko maiwasang damhin ang bawat galak at kilig na dulot ng kanyang presensya. Hindi ko masabi sa sarili ko, pero parang may kuryenteng dumadaan sa katawan ko tuwing siya'y malapit sa akin. Pero ang pinakatumatak sa akin ay ang mga mata niya. Matalim, puno ng mga tanong at hindi maipaliwanag na nararamdaman. Parang dinuduyan ako sa kanyang tingin. At hindi ko na alam kung hanggang saan ko kayang tanggapin ang nararamdaman ko. Parang siya yung tinataboy ko, pero unti-unti siya na rin ang nagiging dahilan ng init na hindi ko kayang itanggi. Kaya dumating ang araw ng hindi inaasahang pagkikita namin. Isang hapon, nag-iisa kami sa bahay. Si Jason ay nasa trabaho at kami lang ni Randy. Ang katahimikan ay biglang napuno ng mga hindi kayang ipaliwanag na sensasyon. Si Randy, na parang wala sa sarili, ay hindi ko maaring itulak. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw. Nagsimula siyang lumapit. Ang init ng katawan niya ay nararamdaman ko kahit hindi pa kami magkadikit. "Tita, sayang ka," sabi niya ng malumanay. Ngunit parang may diin sa bawat salitang binanggit niya. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi ko kayang itulak siya. Ang katawan ko, na matagal nang naging malupit sa aking mga pangarap, ay sumagot ng hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko siya pinigilan nang maramdaman ko ang mga labi niyang humaplos sa aking leeg. Parang nasaktan ang bawat bahagi ng katawan ko. At sabay na nanumbalik ang init nang hindi ko na kayang ibalik sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang magkasunod na sandali ay nagbigay ng init sa aking katawan na hindi ko kayang labanan.
Sa mga sumunod na linggo, nagkakaroon kami ng mga tagpo. Lahat ng lihim, lahat ng kwento na hindi kayang ipakita ng mundo. Kami ni Randy, tahimik na nagmamahalan, at ang init ng katawan ko ay nagiging dahilan ng aking pagkaalipin. Isang araw, nag-iisa lang kami sa bahay ni Randy. Si Jason, ang asawa ko, ay wala sa trabaho, at ang katahimikan sa paligid namin ay nagbigay daan sa hindi maipaliwanag na tensyon. Para bang may mga hindi nasasabi, mga salitang nag-aalburuto sa hangin, at kami lang ang may alam ng mga lihim na hindi kayang itago. Lahat ng aking nararamdaman ay nagmumula sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga mata ni Randy, ang mga galak na nararamdaman ko tuwing siya'y malapit, ay nagpapakita ng hindi ko maipaliwanag na alon sa aking katawan. Habang nagluluto ako sa kusina, bigla siyang lumapit sa akin. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan na sumasagap sa bawat espasyo ng aming silid. Hindi ko kayang umiwas. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Nasa tabi ko siya, at ang mga mata niya ay tila bumabasa sa aking bawat galaw. Ang puso ko ay nagsimulang magtulakan. Mabilis, magulo, at hindi ko kayang itago. Tita, simula niya. Ang boses niya ay malumanay, pero may isang matalim na tono. Alam ko na matagal na tayong hindi nakakapag-usap ng totoo, pero gusto ko sanang sabihin sa'yo na gusto kita. Hindi ko na kayang itago pa. Naramdaman ko ang mga salitang iyon na pumasok sa katawan ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin, kung paano sasagutin ang nararamdaman ko. Si Randy, pamangkin daw ng asawa ko, ay parang dumating mula sa dilim at ibinukas ang mga pinto ng mga damdaming matagal ko nang itinago. Hindi ko siya pinigilan, pero hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Ang puso ko ay tila sumabog sa pagkabigla. Ang mga mata ko ay hindi na alam kung saan titingin. Wait, sabi ko, naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko inaasahan ito. Laban sa aking kaluluwa, parang may nag-aalburuto sa dibdib ko. Ang mga nararamdaman ko ay nagsimula ng magulo, magkakrus na parang nagsasabing may pagkakataon, na ang mga tinatago ko sa loob ay nagsisimulang kumawala. Alam ko, sagot niya. Ang mga mata niyang may luhang kasamang kalungkutan at pananabik. Hindi ko din naman ito inaasahan, tita. Pero, paano kung magkaramdaman tayo? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin tulad ng isang mabigat na suntok. Ang mga mata ko ay naiwan sa kanyang mga labi, at sa kabila ng pagkabigla, hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa kanya. Habang sinasabi ko sa aking sarili na hindi ito tama, na hindi ko kayang pahintulutan ang ganitong relasyon, may isang bahagi sa akin na hindi kayang magpatawad sa sarili, na hindi kayang magtakip sa mga nararamdaman ko. Hindi ko siya tinulak, hindi ko siya iniwasan. Randy, sagot ko, nanginginig ang aking boses. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero parang natagpuan ko ang sarili ko sa bawat salitang binanggit mo. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay hindi ko kayang kontrolin. Ngunit hindi ko rin alam kung tama ba ito. Parang nalulunod ako sa mga pagnanasa na hindi ko kayang labanan. At ang bawat kisap mata na ginugol ko sa kanya ay nagsilbing ilaw na naglalabas sa mga emosyon na matagal nang itinagong parte ng aking pagkatao. Hindi ko kayang magdesisyon, hindi ko kayang magsabi ng o hindi. Ang puso ko ay magulo, parang may naghihintay na hindi ko kayang patagilid. Hindi ko kayang itanggi, pero hindi ko rin kayang tanggapin. Dahan-dahan akong umupo sa sofa, at ang mga mata ni Randy ay parang mga pulis na naghahanap ng sagot sa mga hindi nasabi. Walang salita. Tahimik.
Tanging ang mabigat na tunog ng aming hininga ang naguugnay sa amin. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay, Randy. Sabi ko sa huling pagkakataon. Ngunit sa mga salitang iyon, hindi ko matanggap ang realidad na ako ay nagiging bahagi na ng isang bagay na hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang mga sandaling iyon, na parang sa isang hating gabi, ay nagbigay ng kislap ng init sa katawan ko. Isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Ngunit alam ko, sa bawat oras na lumipas, may mga bagay na hindi kayang balik-balikan at ang mga hindi nasabi ay laging nananatili sa ating isipan. Sa huli, hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya pinigilan. At ang mga bagay na hindi ko sinabi ay naging mas mabigat habang ang puso ko ay hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bawat araw na lumilipas, parang unti-unti akong nilulunod ng mga tingin ni Randy. Minsan, naiisip ko, kung ako lang ba ang nakakaramdam ng pagbabago o kung siya nga ba talaga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pero sa bawat galak na dumarating mula sa kanyang malambing na sulyap, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang itanggi na may kislap ng init sa aking dibdib. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Si Randy, hindi malayo, sa akin ay palaging nariyan. Parang may mga pagkakataong siya na lang ang kasama ko sa bahay. Ang mga galak ko na dati ay para kay Jason, ang asawa ko, ay tila nawala na. Puno ng kasalanan ang aking puso. At sa tuwing papalapit si Randy, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko mula sa pagpapadala sa kanyang mga kilos. Minsan, habang nagluluto ako sa kusina, naramdaman ko ang mga kamay niyang dumaan sa aking balikat. Isang hindi inaasahang paghipo, ngunit sapat para magpasiko ang aking katawan. Hindi ko kayang umiiwas. Hindi ko kayang tanggalin ang kamay niyang patagilid na humahaplos sa aking balat. Ang init na dulot ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Tita, sabi niya isang araw. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, hindi ko inaasahan, ngunit may mga salitang sumunod na bumulusok sa aking puso. Hindi ba't maganda na minsan ay hindi natin alamin kung ano ang mga nararamdaman natin? Minsan, mas masarap kapag hindi na natin iniisip. Ang mga salitang, iyon ay parang nagpatibok ng mabilis sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko siyang itulak palayo, ngunit may isang bahagi sa aking katawan na hindi kayang magtakip. Ang mga mata ko ay parang magkasalungat sa mga nararamdaman ko. Gusto kong lumayo, pero may umaakit sa akin na hindi ko kayang itulak. Habang ang bawat sandali ay dumadaan, ang asawa ko, si Jason, ay abala sa kanyang mga trabaho. Ni hindi ko siya nararamdaman sa loob ng bahay. Tila may pader na nag-iwan sa aming dalawa, isang pader na matagal nang itinayo sa pagitan namin, at ako lang ang nakakaramdam nito. Si Randy, bagamat may pagkakaalam sa mga nangyayari, ay hindi na lang umiwas. Sa bawat sulyap, sa bawat pagtingin niya, naramdaman ko na parang may isang bagay na naguugnay sa amin, ngunit hindi ko kayang aminin sa aking sarili, at ang takot ko ay nagsimulang mag-ugat. Ang takot na baka magpatuloy ang lahat ng ito, na baka mas lalo ko pang ibigay ang aking puso kay Randy, kahit alam ko na hindi iyon tama. Ang guilt na nararamdaman ko ay nagiging matindi. Pati ang katawan ko, hindi ko na kayang kontrolin. Ang mga sensasyon ay parang alon na dumarating, hindi kayang pigilan, at bawat pagkakataon ay tila isang hamon sa sarili kong pagkatao. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ang sabi ko minsan sa sarili ko, habang mag-isa sa kwarto, nilalaro ang mga alaala ng mga sandali na kami lang ni Randy. Hindi ko na kayang tanggapin na ang mga bagay na naguugnay sa amin ay hindi magtatagal. Ang mga galak, ang mga pagnanasa. Lahat ng ito ay hindi tama.
Pero ang katawan ko, ang aking isipan, ay hindi makatanggi. Sa bawat linggong lumilipas, parang may puwersa na nagtutulak sa akin palapit sa kanya. Si Jason, sa kabila ng mga hindi ko nasasabi, ay parang walang pakialam. Para bang ang mga bagay na nagbabago sa bahay namin ay hindi niya nararamdaman. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng mga nararamdaman ko. Ang isang bahagi ng aking katawan ay parang gusto ko siyang yakapin, ngunit ang isa pang bahagi ay naguguluhan kung paano ko matatanggap ang mga nangyayari. Sa huli, ang mga salitang binanggit ni Randy ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang bawat araw ay nagiging isang pagkakasunod-sunod ng tensyon na hindi ko kayang labanan. At habang ang guilt ay patuloy na humahapdi, may bahagi sa aking puso na hindi kayang ang mga araw ay tila lumilipas ng mas mabilis ngayon. At sa bawat sandali, ramdam ko ang bigat na dulot ng aking lihim. Lately, ang relasyon namin ni Jason ay tila naging malamig. Parang nagiging magkaibang mundo na kami. Hindi ko na nararamdaman ang dati niyang mga titig na puno ng pagmamahal. Ang mga simpleng usapan namin ay naging karaniwan na. Tila ba walang emosyon. Hindi ko alam kung siya ba ay may pakialam pa o kung siya mismo ay natutulog na sa kanyang mga pagsusumikap sa trabaho. Si Randy sa kabilang banda ay palaging naroroon. Hindi ko na kayang itanggi na ang bawat sandali na kami lang dalawa ay nagiging dahilan ng kaguluhan sa aking isipan. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami sa bahay, ang init ng katawan ko ay parang apoy na hindi ko kayang patayin. Si Randy ay palaging nandyan at sa bawat sulyap niya, ako'y natutulungan ng aking katawan na hindi itulak siya palayo. Sa tuwing ang mga mata niya ay sumasalubong sa akin, nararamdaman ko ang init na dumarating mula sa kanyang mga kilos at hindi ko kayang itanggi na tila may koneksyon kaming nagaganap. Minsan, habang nag-aasikaso ako sa kusina, nadarama ko ang kanyang katawan sa aking likod. Ang amoy ng kanyang presensya na masyadong malapit. Ang mga daliri niyang dumaan sa aking balat ay parang pinapaso ako. At sa kabila ng mga saloobin ng guilt, hindi ko na kayang pigilan ang init na umaabot mula sa aking puso hanggang sa aking mga kalamnan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang kasalanan ay naroroon, ngunit ang katawan ko ay tila naglalaban sa aking isipan. Dahil sa mga hindi malilimutang sandali na kami lang dalawa, hindi ko na kayang pigilan ang aking nararamdaman. At sa bawat sulyap, sa bawat malambing na paghipo ni Randy, tila ako ay nawawala na sa aking mundo. Ngunit ang aking isipan ay patuloy na puno ng mga tanong. Hindi ko kayang mawalan ng kontrol. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi ko na kayang lumikha ng pader upang pigilan siya. Ang guilt ay nananatili, ngunit parang isang alon na dumarating at hindi ko kayang pigilan. Si Jason, hindi ko alam kung siya ba ay nakakaramdam ng nagbabagong hangin sa loob ng bahay. Hindi ko makita ang mga detalye sa kanyang mga mata at ang ating mga pag-uusap ay tila naging pilit. Ang mga galak ko noon ay nawala na at habang si Randy ay patuloy sa kanyang mga kilos, ang ating relasyon ay tila naging isang pelikula ng katahimikan. Isang araw, habang ako at si Randy ay magkasama sa sala, dumating ang isang matandang kaibigan ni Jason, si Lisa, ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Malaki ang mga mata niyang tinanong ako ng, "Kamusta na, Riza?" At ang mga mata niyang parang may alam. Para bang ang bawat galaw ko, ang bawat pagkakamali ko, ay nakita niya na. Ang simpleng pag-uusap namin ay nagbigay sa akin ng bagong takot. Ang takot na baka ang lihim na ito ay hindi na kayang itago. "Kamusta ka na, Riza?" Tanong ni Liza, at ramdam ko ang pagtingin niya na parang tinitimbang ang bawat pagkilos ko. Ako'y nag-aatubili,
Naguguluhan. Si Randy na naglalakad malapit sa amin ay may pagkakahawig sa mga iniwasan ko. At sa bawat tanong ni Liza, parang bumabalik ang lahat ng nagaganap sa aking buhay. Ang mga pagkilos ni Randy, ang mga damdamin ko, lahat ay unti-unting humuhulog. At si Liza na may mga tanong ay parang hindi ko kayang takasan. Habang si Jason ay patuloy sa kanyang abalang buhay, ako naman ay patuloy sa pakiramdam ng guilt at takot. Parang isang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga sandaling puno ng init at pagkagulo ay nagbigay daan sa isang kalituhan na hindi ko kayang solusyonan. Lahat ay magulo. Ang puso ko ay nawawala sa daan ng katuwiran. At habang ang mundo ko ay patuloy na bumabagsak, natututo akong tanggapin na ang mga kasalanang ito ay may mga kahihinatnan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga hindi nasasabi, at ang damdamin ko ay patuloy na naglalaban sa aking isipan. Gusto kong magtago, ngunit ang bawat sandali ay nagiging isang paalala ng mga pinili kong desisyon. Ang mga kasalanan ko ay hindi na kayang itago sa ilalim ng mga ngiti at pagkukunwari. Ang takot ko ay patuloy na tumataas. At sa bawat araw, nararamdaman ko na ang mga halakhak ni Randy ay naging simbolo ng lahat ng aking pinili. Matapos ang mga araw ng pagsasama namin ni Randy, dumating ang mga sandaling puno ng katahimikan. Ang bawat araw ay tila nagiging isang pagninilay, isang pagkakataon upang harapin ang mga tanong na matagal ko nang iniwasan. Ako'y naglalakad sa isang landas na hindi ko alam kung saan patungo. At habang ako ay nakatayo sa gilid ng aking mga desisyon, ang mga tanong ay patuloy na umaabot sa aking isipan. Ang mga araw ng kasiyahan, ng init ng katawan at kaluluwa, ay tila naging isang malabo at magulong alaala. At sa bawat tanong na dumaan sa aking isip, ang mga ugat ng guilt ay patuloy na sumisikip. Ang nararamdaman ko ba ngayon ay pagmamahal o isang pagkakamali na hindi ko kayang bawiin? Minsan, naiisip ko kung tama ba akong sundan ang aking nararamdaman o kung mas maganda sanang pinili ko ang magpatawad sa sarili at bumalik sa kung ano ang dati. Ngunit ang bawat tanong ay walang kasagutan at tila lalong nagiging magulo ang aking puso. Hindi ko maiwasang maalala ang mga unang taon ng aming kasal ni Jason. Noon, ang buhay namin ay puno ng saya at pangarap. Ngunit habang tumatagal, parang ang mga pangarap na iyon ay nagsimulang maglaho. Ang mga simpleng bagay na nagpasaya sa amin noon ay naging bihira na. At ang mga pag-uusap namin ay napalitan na ng katahimikan. Si Jason, na siyang aking asawa, ay tila naging isang estranghero sa aking mata. Ang mga linggo at buwan ng tahimik na buhay kasal ay nag-iwan ng isang puwang sa aking puso na hindi ko alam kung paano punan. Dumating si Randy at sa isang iglap lahat ng iyon ay nagbago. Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyari sa akin. Bawat pagtingin niya, bawat salita, ay parang isang apoy na dahan-dahang sumik sa aking dibdib. At sa kabila ng lahat ng aking mga pagsubok na pigilan siya, tila isang puwersang mas malakas sa akin ang humihila sa kanya. Nangyari na nga, at ang mga galak at init na dulot ng bawat sandali namin ay nagbigay sa akin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit sa huli, ang lahat ng iyon ay nagbigay ng isang mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin, tinatanaw ang aking sariling mga mata. Naiisip ko kung gaano na ba ako kalayo mula sa babaeng kilala ko. Ang mga pagkilos ko, mga desisyon ko, ay nag-iwan ng mga bakas sa aking kaluluwa. Si Randy, na ang presensya ay parang isang apoy na patuloy na sumik, ay nagbukas ng mga pinto sa aking puso na matagal nang nakasara. Ngunit ang tanong ko sa aking sarili ay, ano nga ba ang aking tunay na nararamdaman? Si Randy ba ang sagot sa mga pagkukulang ko? O ako lang ba ang naghanap ng paraan upang makalimutan ang aking kalungkutan? Habang ako'y nagmumuni-muni,
Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na ginawa ko. Si Randy ay patuloy na naroroon at ang bawat muling pagbisita niya sa aking buhay ay nagiging isang paalala ng kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang presensya sa aking pagkatao. Ngunit may mga sandaling ang mga mata ko'y naiiyak dahil sa takot na baka nagkamali ako. Baka ang kasiyahan na aking natamo ay isang ilusyon lang, isang pansamantalang ligaya na nagdala lamang ng mas malaking pasakit. Ang mga kasalanan ko, hindi ko na kayang itanggi. Ngunit paano ko nga ba haharapin ang mga ito? Ang mga galit at pagsisisi ay nagsimula ng maghalo sa aking isipan at ang bawat hakbang ko ay puno ng takot. Hindi ko na alam kung paano ko maaayos ang lahat ng ito. Si Jason, hindi ko na siya kayang balikan sa paraang dati. Ang mga damdamin ko para sa kanya ay naging malamig at ang bawat sandali ko sa kanyang tabi ay puno ng hindi maipaliwanag na pagdududa. Habang ang mga araw ay lumilipas, nagsimula akong maghanap ng sagot. Ang mga tanong na matagal kong iniwasan ay muling umusbong. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang klaro sa aking isipan. Kailangan kong matutunan kung paano harapin ang aking sarili. Hindi ko na kayang patagilid na pagtakpan ng lahat ng aking nararamdaman. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Gusto ko ng kasiyahan na hindi dulot ng takot at ng pagmamahal na hindi nagtatago sa dilim. Ang aking katawan na patuloy na nag-aalab sa mga alaalang aming pinagsaluhan ni Randy ay nagsimulang maghanap ng kapayapaan. Ang init ng aming mga sandali ay natabunan na ng mga tanong na puno ng pagkabigo at pagdududa. Ang mga araw na puno ng kasiyahan ay naging mga alaala na lang at ako'y nagsimula ng magmuni-muni kung paano ko muling matutunan na mahalin ang aking sarili. Hindi ko na kayang palusutin pa ang aking nararamdaman. Ang katotohanan ay may mga bagay na hindi ko nagising ako sa isang realidad na matagal ko nang iniiwasan. Ang mga tanong na matagal kong iniwasan, unti-unti nang lumitaw sa aking isipan at ngayon, wala na akong takas. Habang ang mga araw ay patuloy na dumadaan, nararamdaman ko ang bawat piraso ng aking buhay na unti-unting nawawala. Hindi ko na kayang magpatuloy na parang walang nangyayari, parang hindi ko alam ang lahat ng iyon. Minsan, habang nagmumuni-muni, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagkabagabag sa aking puso. Si Randy, na minsang naging isang malupit na alon sa aking buhay, ay nagsimulang magbukas ng mga lihim na hindi ko inaasahan. Ang mga simpleng tanong na ipinamumukha niya sa akin ay nagsimula ng magdulot ng malalim na pag-aalinlangan sa aking puso. Ang mga sulyap, ang mga pag-uusap na puno ng double meaning, lahat ng iyon ay nagbigay ng kakaibang pagkabigla sa aking isipan. Hindi ko pa noon nakikita, pero ngayon, parang ang bawat sandali ko sa tabi ni Randy ay nagiging isang malaking kasinungalingan. Habang pinagmumuni ko ang lahat ng nangyari, nagsimula akong mapansin ang mga hindi maipaliwanag na koneksyon, ang mga pagbisita ni Randy, ang mga pagkakataong parang ang lahat ay magkasabay na umaagos sa isang itim na agos, ay nagbigay daan sa mga bagong tanong. Isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, napag-alaman ko na si Randy pala ay may mga layunin na higit pa sa aking inisip. Ang lahat ng mga pagpapakita ng pag-aalaga at atensyon niya sa akin ay may ibang motibo na hindi ko noon nakita. Sa mga simpleng detalye, nagbukas sa akin ang isang bagong mundo, ang relasyon ni Randy at ang aking asawa. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri at pag-iisip, nalaman ko ang isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Si Randy pala ay may koneksyon kay Jason na hindi ko inaasahan. Ang mga lihim na tinatago nila, ang mga bagay na hindi ko naisip, ay nagsimulang mag-umusbong sa aking isipan.
Ang mga gabing hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Ang mga araw na matagal siyang wala ay nagsimulang magkaroon ng mga sagot. Si Randy, sa mga sandaling hindi ko nakikita, ay isang bahagi pala ng isang mas malalim na laro. Hindi lang ako ang napasama sa kanyang plano. Si Jason, ang aking asawa, ay bahagi rin ng lahat ng ito. Habang ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang mag-isa, ang pakiramdam ng pagkabigo at takot ay dumapo sa aking puso. Ang mga sandali ko kay Randy, na dati ay puno ng init at kaligayahan, ay ngayon ay puno ng mga alalahanin at duda. Si Jason, na matagal ko nang nararamdaman na malamig sa akin, ay hindi pala ang tanging dahilan ng mga pagkukulang sa aming relasyon. Si Randy, sa bawat hakbang niya, ay nagbukas ng mga pinto na hindi ko kayang takpan pa. Ang mga damdaming naiwan ko para kay Randy ay nagiging magulo at malabo. Gusto ko nang iwasan siya, ngunit ang lahat ng nangyari ay nagsimulang maging isang mabigat na pasanin. Ang mga lihim na hindi ko kayang tanggapin at ang mga koneksyon na hindi ko kayang mapagtanto ay nagbigay sa akin ng kalituhan. Kung si Randy ay may dahilan para magtago ng mga bagay sa akin, paano ko pa magagampanan ang aking mga responsibilidad? Kung ang lahat ay nagsimula dahil sa isang kasinungalingan, paano ko nga ba gagawin ang tamang hakbang? Ang pagnanais na magbago, na ayusin ang lahat, ay nagsimula ng maging isang malupit na hamon. Ang kasaysayan ko sa pagitan nila ni Randy at Jason ay nagsimulang maging isang masalimuot na eksena na puno ng mga piraso ng pagkatalo at pagsisisi. Hindi ko na alam kung saan mag-uumpisa o kung paano ko muling itatayo ang mga piraso ng aking buhay na nawasak. Naglakad ako sa isang landas na puno ng mga tanong at hindi ko pa alam kung saan patungo. Ang mga pagkatalo ko at ang mga hindi ko pagkakaintindihan ay nagsimula ng maging malupit na mga aral. Minsan, naiisip ko na ang pinakamahalaga ay hindi kung paano ko ayusin ang aking pagkakamali, kundi kung paano ko matutunan na patawarin ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Habang ako ay patuloy na humahanap ng redemption, ang mga galak na dulot ng aking mga pagkakamali ay natabunan na ng mas matinding takot at pagdududa. Ang bawat hakbang ko ngayon ay puno ng pangako ng pagbabago. Pero alam ko na ang bawat hakbang na iyon ay magsusugat muli sa aking puso. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ang lahat ng mga desisyon ko, ang lahat ng mga hakbang ko patungo sa pagkakamali, ay nagdulot ng isang kaganapan na hindi ko kayang tanggapin. Naramdaman ko na unti-unting nawawala sa aking kontrol ang lahat. Ang mga araw ay naging magulo, puno ng duda at kalituhan, ngunit walang nakahanda sa akin para sa isang pagtuklas na magbabago ng lahat. Ang isang malaking lihim na hindi ko kailanman naisip. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa bahay, natagpuan ko ang isang lihim na sulat na hindi ko inaasahan. Isang sulat mula sa aking asawa, si Jason. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang mga mata ko ay nabighani sa mga salitang naroroon. Ang nilalaman nito ay nagpabago sa aking buong pananaw. Isang pambihirang pagsabog ng katotohanan na nagbigay ng bigat sa aking puso. Si Randy, ang lalaking hindi ko kayang itulak palayo, ang lalaking nagbigay sa akin ng kilig at init na matagal ko nang hinahanap, ay hindi lang simpleng pamangkin ng aking asawa. Si Randy pala ay isang pribadong investigador. Isang tao na inupahan ni Jason para subukin ang aking katapatan. Lahat ng mga nangyari, lahat ng mga desisyong ginawa ko, ay bahagi ng isang masalimuot na plano na itinaguyod ng aking asawa. Ang lahat ng mga pagkakataon ng pagnanasa, ng mga lihim na mga sandali sa pagitan ko at ni Randy, ay isang bahagi ng eksperimento. Isang eksperimento na isinagawa ni Jason upang matutunan kung gaano ko siya kamahal at kung hanggang saan ako magpapatuloy sa pagtanggi sa kanya.
Nag-init ang aking katawan, ngunit hindi ito sa kasiyahan. Ang init na naramdaman ko ay hindi mula sa kung anong nararamdaman ko kay Randy, kundi mula sa pagkabigla at takot na sumik sa aking puso. Ang mga galak na naramdaman ko sa mga sandaling iyon ay nagiging isang matinding kirot na tumusok sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagtanggap sa ganitong katotohanan. Ang mga bagay na sa tingin ko ay naging bahagi ng aking sariling mundo. Ang mga halakhak, ang mga silip na matagal ko nang iniwasan, ay naging isang malaking kasinungalingan ang aking asawa, na sa akala ko ay hindi nakakaalam ng aking mga pagkukulang, ay may mga plano pala na itinatago. Nakita ko kung gaano ako kayang iwasan ni Jason, kung gaano siya kadismaya sa aking mga desisyon. At ang lahat ng mga detalye ng aming relasyon, ang malamig na mga gabi, ang pagtanggi ko sa kanya, ay itinuring niya bilang isang pagsubok. Si Randy, na nagpakita ng pagmamahal na iniwasan ko noon, ay isang kasangkapan sa malupit na laro na nilikha ni Jason upang subukan ang aking katapatan. Ngunit hindi lang ito isang simpleng eksperimento para sa kanya. Isa itong malaking hakbang para sa aking asawa upang siguruhin siya ang aking pinipili. Upang siguraduhin hindi ako maghahanap pa ng ibang pagpapahalaga sa labas ng aming pagsasama. At ako na walang kaalam-alam, na nagpadala sa init ng aking damdamin, ay naging bahagi ng plano ni Jason, na ako mismo ang maglagay sa aking sarili sa sitwasyong ito. Habang ang mga piraso ng katotohanan ay nagsimulang mag-isa, napagtanto ko na ako ang nagbigay ng pagkakataon kay Randy upang maging mas malapit sa akin. Hindi ko siya itinulak palayo. Hindi ko pinigilan ang mga pagkakataon na magkalapit kami. Ang mga gabing puno ng init at kaligayahan ay naging magaan lamang sa aking puso dahil akala ko ay walang makakaalam. Ngunit ngayon, natutunan ko na hindi ko lang iniwasan ang aking asawa, kundi pati na rin ang aking sarili. Ang lahat ng mga desisyon ko ay nagbigay daan sa pagtataksil sa kanya. Minsan, sa ilalim ng mga alon ng pagkabigo at pagtataksil, nagsimula akong makita ang kabiguan sa aking sarili. Hindi ko alam kung paano ko ngayon haharapin ang aking asawa. Hindi ko na alam kung paano ko iisa-isahin ang lahat ng mga pagkakamali ko. Ang mga mata ni Jason, ang mga sulyap na dati ko nang iniwasan, ngayon ay puno ng puot at hindi maipaliwanag na sakit. Ang pinakamalupit na bahagi ay hindi lang ang natuklasan kong pagkakasala ko sa kanya, kundi ang katotohanang siya rin ay may ginawa na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Si Randy, ang taong nagbigay ng init sa aking buhay, ay ngayon ay naging isang simbolo ng matinding takot at pagkatalo. Si Jason, na sa lahat ng panahon ay tinitingnan ko bilang isang malamig na asawa, ay isang tao na hindi ko na kayang makilalang muli. Ako ang naging bahagi ng isang malaking trahedya na hindi ko na kayanang maiiwasan. At ngayon, ang tanong ay, paano ko magagampanan ang lahat ng ito? Ang mga lihim na hindi ko kayang itago ay nagiging malupit na katotohanan na kailangan kong tanggap. Sa lahat ng mga pagkatalo, sa lahat ng mga pasakit, natutunan ko na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paghaharap sa iba, kundi ang paghaharap sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula, kung saan ko ilalagay ang mga salita para ipaliwanag kung anong nararamdaman ko ngayon. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa akin. Pero kasabay ng sakit na iyon, natutunan ko na rin ang mga aral na matagal ko nang kinailangang matutunan. Ang mga pagkakamali ko, ang mga lihim na itinaguyod ko, ay nagbigay daan sa isang kalbaryo na hindi ko kayang baguhin. Nasa harap ko ngayon ang mga piraso ng aking buhay. At wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ang mga ito. Hindi ko na
kayang balikan ang mga araw na puno ng sigla at init, na tila isang panaginip na unti-unting naglalaho. Si Jason, na dati isang asawa na walang pakialam, ay naging isang estranghero sa aking mga mata. Hindi ko na kayang muling tingnan siya nang may parehong pagmamahal na dati kong naramdaman. Ang bawat araw na magkasama kami ay tila puno ng mga tanong, ng mga sagot na hindi ko alam kung paano sasabihin. At si Randy, ang lalaking nagbigay sa akin ng init, ang lalaking nagpasiko sa mga damdaming matagal ko nang pinipigilan, ay isa ring simbolo ng aking pagkatalo. Siya ay naging bahagi ng aking pagpapabaya sa sarili, ang mga kilos na hindi ko matanggihan at hindi ko na kayang alisin sa aking alaala. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagsamba, ay nagbigay sa akin ng kaligayahan, ngunit nagdulot din ng mga sugat na mahirap paghilumin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiiwasang magtanong sa sarili ko, may pag-asa pa ba? May pagkakataon pa ba akong magbago? O ang lahat ng ito ay mga pagkakamali na kailangang tanggapin at pagdaanan? Ang mga alalahanin ko tungkol sa aking asawa ay hindi nawawala. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko siya kilala at ang mga pagkukulang ko ay patuloy na nagiging dahilan ng aming pagkakalayo. Ngunit may mga pagkakataon din na nagsisiksik sa akin ang tanong kung kaya pa bang magsimula ulit. Kung kaya ko bang baguhin ang lahat ng ito. Kung kaya ko bang muling hanapin ang sarili ko sa gitna ng lahat ng pagkatalo. Ang mga desisyon ko, ang mga lihim na ako rin ang nagtakda, ay nagbigay sa akin ng sakit. Ngunit mayroon din itong mga aral na naging bahagi ng aking pag-unawa sa sarili. Kung ang mga pagkakataon ay magbibigay sa akin ng pagkakataong magbago, kung makakayanan ko ang mga pagsubok at matutunan mula rito, baka may pagkakataon pang magsimula ulit. Ngunit sa ngayon, hindi ko pa alam ang sagot. Ang bawat hakbang ko patungo sa hinaharap ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung kaya ko pang ayusin ang lahat. Hindi ko alam kung may mga pagkakataon pa kaming magkaasawa. Sa mga mata ni Jason, sa mga mata ni Randy, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit isa lang ang sigurado sa akin. Ano man ang mangyari, ako ay maghahanap ng mga sagot. Kahit pa ang mga sagot ay magdulot ng higit pang sakit o magbigay ng pag-asa, ang mga susunod na araw ay magsisilbing pagsubok para sa akin. Kung magkakaroon ng pagkakataon para muling magbago, kung makikita ko pa ang liwanag sa gitna ng dilim na ito, ay magiging isang hakbang patungo sa kalayaan at paghilom. Ngunit kung ako man ay magpasya na lumayo, tatahakin ko ang landas na iyon ng may pagkakaroon ng lakas ng loob. Bawat hakbang ko ay magiging bahagi ng isang bagong simula. Isang simula na magbibigay sa akin ng pagkakataon upang matutunan at magbago. Mga kasirini, salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Ipinagpapasalamat ko ang bawat sandali ng inyong pakikinig. Huwag kalimutang magbalik para sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.